Okay. Alam niyo mga kababayan, mga ka-explore, may nakita akong isang post at gusto ko ring i-share po sa inyo ito. Pero bago tayo magpatuloy, mga kababayan, mga ka-explore, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe na rin po dito sa aking maliit na channel. Kayo pong nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe. Yung mga nakasubscribe na po, maraming salamat po. Okay. Huwag niyo na rin po sanang kalimutang i-like yung ating video, mga ka-explore. Okay, maraming salamat po muli at magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay nakita ko kanina. Post po ito ng Filipino Future. Ayan, basahin po natin basahin natin. Medyo maliliit lang pero sige, pagpipilitan kong basahin sa inyo kahit hindi ako masyadong marunong magbasa. Pipilitin ko para sa inyo po. Ito po, gaya ng sabi ko, Filipino Future po ang nag-post nito. Okay, basahin natin Sa kakaasar, pangmamaliit at pangbubuli ng mga Duterte at mga DDS kay PBBM bilang weak leader at bangag, akala nila hindi sila papatulan. Ayan. Yan ang akala ninyo. Ayan na yung inaasar at minamaliit yung kuting ng norte. Lalong naging tigre na. Ayan kinukuting-kuting ninyo. Ayan, naging tigre na. Tandaan, may hangganan ang timpi ng tao. Kaya kung nagtitimpi ang tao, sobrang strong ng ganong tao. Hindi weak yun. Dahil hindi madali ang magtimpi, lalo na sa mga mapang-asar. Tama po yun. Dahil kung ikaw ay isang weak na tao, hindi mo kaya magtimpi. Tuloy natin. Dahil hindi natinag ang pang-aasar nila noon, ngayon ang pinapalabas naman nila, nagdidiktador na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang sila itong nagpo-provoke o nag-uudyok sa Pangulo na maging diktador Pasalamat kayo, nakuha ni PBBM ang pagiging mahinahon sa ugali ng nanay niyang si former First Lady Imelda Marcos, kaya masyado siyang mapagpasensya, mahinahon at mapaghinuhod. Pero wag niyong abusuhin dahil ang pasensya ng tao ay nauubos din. Eksakto. Tama po yan. Hindi lang po sa mga kasabihan nangyayari po yan. Ang tahimik ay mapanganib. Totoo po yan. Pag maingay ang tubig, mababaw. Hindi po ba? Ayan ang mga kasabihan Ang lata mas maingay pag walang laman. Yun. Parang tao. Mas madaldal pag walang alam. Di po ba? Pero para sa akin, ako naman ganito. Ang masasabi ko lang dito, ang taong madaldal, buti pa ang bibig mo, may alam. Yung utak mo parang bulsa ko na walang laman. Yan yung para sa akin. Di ba? Buti pa ang bibig mo, madaming alam. Yung utak mo parang bulsa ko na walang laman. Sa totoo lang, ganon din po ang former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mahinahon at hanggat maaari ay ayaw niya po ng gulo. Ayaw niya ng kaguluhan. Ganyan po ang dating Pangulong Marcos Sr. Dahil kung hindi siya naging mapagtimpi noon, yung ginawa nila na pilit silang dinala sa ibang bansa, kung wala lang siguro sa pagtitimpi ang dating Pangulo, baka maraming buhay ang nawala. Yan po ang katotohanan, mga kababayan, mga ka-explore. Kaya sige po, mga DDS, tuloy lang po ninyo yung inyong mga ginagawa. Wala namang magagawa kami sa inyo, para kayo po ay patigilin o tumigil sa inyong mga pag-rally-rally na yan. Pero tandaan po ninyo, baka mapuno na po ang salop ni PBBM dahil sa mga panggugulo ninyo at magdeklara ng martial law ang ating Pangulo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pag nagdeklara ng martial law ang ating Pangulo para kalusin kayo, ewan ko na lamang po kung saan kayo pupulutin. Yang mga rally-rally na yan, wala naman pong magagawa po yan sa kaso ni Duterte. Ang totoo niyan, wala pong magagawa ang inyong mga ginagawang rally
para po ikangay mapagtakpan itong mga ginawa po ni dating Pangulong Duterte na kung saan siya ngayon ay may kaso po na kinakaharap at nandun po siya sa The Hague, Netherlands para doon sa investigasyon po ng ICC. Bring him home. Ano yan, magic? Pag sinabi ninyong bring him home, bukas na. Ngayon na. Ngayon din. Oo, parang ganoon eh. Dapat mangyari agad. Nako. Kahit po magtatatambling-tambling po kayo dyan. Kasama po sina Harry Roque, si Bato, si Bongo at iba pang mga politikong supporters. Wala pong magiging epekto. Tamblingan na lang kayo ng tamblingan po dyan at wala pong magiging epekto po yan sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. Hawak na po ng ICC ang kaso. Kaya marapat siguro, tumigil na kayo dyan. Hintayin na lang nating matapos po yan. At kung acquitted naman ang dating Pangulo, di ba masaya kayo kung sakali? At pag napawalang sana si dating Pangulong Duterte, di masasabi nating gumugulong ang tunay na hustisya. At makakabalik na siya dito sa ating bansa. Kung magkaganon man, lahat po ng Duterte, sigurado pong pagkakatiwalaan muli. Pagkakatiwalaan muli para mamuno. Tama? Kaya po sa kasalukuyan, wala po tayong magagawa kundi maghintay na lamang po doon sa investigasyon po ng ICC dito sa kaso po ng dating Pangulong si Duterte. Okay, sige. Maraming salamat po sa panonood. Malaya po kayong maglahad ng inyong mga saloobin, opinion at pahayag patungkol sa ating napag-usapan. Maraming salamat po muli. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubil sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulugbat. Kapag